Nakaka-stress naman. Araw-araw na lang, sari-saring problema. Sa trabaho, eskwela, sa pamilya, kahit ang love life, walang ligtas. Wala na bang pag-asa? Huwag mawalan ng pag-asa. Narito ang tutulong sa iyo. Hope for the Heart. Ang programang magbibigay ng pang-araw-araw na inspirasyon sa atin, pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan at kapahingahan sa ating puso. Kasama si Father Luciano Filoni, handang makinig sa inyo at magbigay ng inspirasyon. Hope for the Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa HRI TV. Narito na ang inyong inspirasyon, solusyon sa inyong problema at pag-asa anuman ang kabigatan. Si Father Luciano Filoni dito sa Hope for the Heart. Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Dito po tayo sa ating palatuntunan Hope for the Heart. Andito tayo ngayong gabi with a beautiful topic, with a beautiful sharing that we will have tonight. Welcome sa inyong lahat. Pwede po kayong sumunod sa ating sa pamamagitan ng maraming paraan. Yung isa ay sa pamamagitan ng radyo, sa pamamagitan din ng ating website www.8primedia.com, o di kaya sa pamamagitan ng Facebook 8Primedia. Hanapin nyo sa Facebook and like ninyo para gabi-gabi, araw-araw susunod kayo sa ating palatuntunan. Pwede ding i-like din ang ating Almu Salita Facebook page. At ito ay maraming paraan para kayo ay manonood at kasama sa ating pagninilayan gabi-gabi ng salita ng Diyos na naging inspirasyon sa mga konkretong pangyayari pang-araw-araw sa ating buhay. Ang ebanghelyo ng araw nito ay napakaganda at sana magsishare po tayo mula sa ating karanasan. Isang ebanghelyo na matalinghaga, kaya sa umpisa medyo shocking ang ebanghelyo ng araw na ito. Kailangan ng konting paliwanag kasi kung hindi talagang mahirap unawain. Pero isang ebanghelyo na kapag naiintindihan natin, wow, biglang magbabago ang pananaw sa buhay. No? So, mga kaibigan, if ever you want to call, to share, to ask, or to solicit some prayers or advice, this is our hotline, 412-0288. If you want to text, you can use Globe or Smart. Our Globe number is 0977-631-0607. O di kaya Smart 0949-570-8003. Muli, sa ating lahat, isang mapapalang Huwebes ng gabi, at ito ang ebanghelyo ng araw na ito. Pakihanap sa inyong mga Biblia. Ang ebanghelyo ay Matthew 13 verses 10 to 17. Hanapin niyo ang inyong mga Biblia, mga kaibigan. Kung ginagamit nyo tablet o computer, pwede nyong hanapin at gamitin din. Matthew 13, 10 to 17. Then his disciples came to him and said, "Why do you speak to them in parables?" Jesus answered, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but not to these people. For the one who has will be given more, and he will have in abundance. But the one who does not have,
will be deprived of even what he has. That is why I speak to them in parables, because they look and do not see. They hear, but they do not listen or understand. In them, the words of the prophet Isaiah are fulfilled. However much you hear, you do not understand. However much you see, you do not perceive. For the heart of these people has grown dull. Their ears hardly hear, their eyes dare not see. If they were to see with their eyes, hear with their ears, and understand with their heart, they would turn back, and I would heal them. But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear. For I tell you, many prophets and righteous people have longed to see the things you see, but they did not see them, and to hear the things you hear, but they did not hear them. And this is the gospel of the Lord. So, mga kaibigang, isang challenging ebanghelyo. Ang mayroon ay bibigyan pa. Pero ang wala, kahit yung konti na nasa kanya ay aalisin. Paano yan? Di ba? Di ba parang napaka-unfair naman na parang ang buhay sa ating ekonomiya, yung mayaman ay bibigyan pa. Ganyan ba yun? Yung mayroon ay bibigyan pa. Pero yung wala, kahit yung konti na nasa kanya ay aalisin. Naku po, we have to understand today's gospel because it's really, really beautiful. What today's gospel is telling us is kung ano ang gusto mo dagdagan ng Panginoon ay kailangan puhunan mo muna. Kailangan ikaw muna ang maglalagay noon. Halimbawa, gusto mo makaroon ng kapayapaan sa bahay, you have to start. You have to put a smile in your face. You have to slow down your voice when you talk to people. You have to be positive. And then, the Lord will give you more of that peace that you are trying to put. Do you want to have a bright financial future? Do you have to save? Kung hindi ka marunong mag-ipon, kung hindi ka marunong magtipid, kung hindi sinimula yung unti-unti magtabi, bihirang-bihirang lalaki yan. What you put, your little effort of saving, the Lord multiplies. And because you have, He will give you more. Do you want to be healthy? Do you exercise? Nagdidieta ka ba? Iniiwasan mo yung pag-inom ng alak ng marami o di kaya yung paninigarilyo. Do you do your part in having a healthy lifestyle? Because you do, the Lord will give you more. But if you don't, even the little that you have, it will be taken from you. Gets nyo mga kaibigan? Yung dynamic ng ebanghelyo ngayon ay ang Panginoon ay ang pinakadakilang multiplier. Kung anong ilalagay mong maliit, pinalaki niya. But basic mathematics of grade 1, you cannot multiply 0. If you put nothing, you get nothing. And so, ang tanong ngayon, ano nga ba ang hinahanap ng iyong puso? What are you asking the Lord? Itong mga araw na ito, anong lamang ng iyong pakihingi kay Lord? Anong lamang ng iyong dasal? What are you asking the Lord? And the question, naglalagay ka ng konti ng galing sa'yo? Are you investing? Naghahanap, gusto mo makaroon ng magandang trabaho, but are you going out of your house and looking for a job? Yun ang nasa'yo, yun ang maliit na nasa'yo. Ang magandang trabaho, yun ang ibibigay ni Lord sa'yo. You exercise and the Lord will give you health. You smile to your family and you don't shout at them,
bibigyan ka ng mapayapang tahanan. Kung ano ang puhunan mo, ay padamihin ng Diyos. The more you give, the more you receive. So, umpisahan po natin ng konting sharing. Andito po ang ilang sa mga sumasali sa ating kwentuhan. Si Pinky Costoytan, Blessed evening, Father, from Singapore. Si Janet Rivera Garcia, good evening, Father. God bless, from Novaliches, Quezon City. Si Veronica, gandang mapagpalang gabi po sa lahat, from Hong Kong. Si Sira Padua Valencia, good evening, Father. Pasama po ulit sa panalangin niyo po ang aking family, kaibigan, at saka po si Juni, na ma-solve niya po mga problems niya. Thank you po, and God bless. Sabi ni Bal Cabigaw, good evening, Father Luciano. Please help me pray for my friend who's like a brother to me. His name is Vince Gaddy Jones. He is suffering from stage 4 nasopharyngeal cancer. He is in the Philippines and I'm in Japan. Prayer is the only way I can give him now. And prayer is powerful, Val. We are one with you in praying for your friend. Sabi ni Veronica, please include my daughter, Father, to your prayers. Salamat po. Si Rosa Cris Gales Ebañez, good evening, Father. Maraming salamat sa kay God na andyan ka. Isa kang instrumento na ginagawa ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Diyos. Thank you. Sabi ni Leo Bañez, hi, Padre, how are you? Take care. Hi, Leo, kumusta po? Ito ay dating seminarista at ang aking kaibigan. Si LV Gatchalian from Camarin has joined. And si Dominic Magbanwa. Sabi ni Rodeline, good evening, Father. Nice to see you again. Thanks for the prayers. I'm getting well now. God bless. From Singapore. Ni Relly Costello, good PM, Father. Please include to your prayer Sister Erlinda Enriquez for total healing. Siya yung natapilok sa simbahan noong Tuesday. Juliet, magandang gabi, Father. God bless you always. Sabi ni Raquel Villanueva, good evening, Father, from Tondo, Manila. Thank you for sharing the words of God. Sabi ni Ronaldo Cordova, magandang gabi, Father. Si Evie Tamayo has joined. Hello, Evie. From Mandaluyong, si Ella Fernandez Cabiara. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang tanong ko sa inyo ngayon, na ayon sa Ebanghelyo na pinakinggan natin is, sabi ni Jesus, the more that you have, the more you will receive. Ano nga ba ang sa ngayon, sa kasalukuyang ng buhay mo, hinihingi mo kay Lord? And are you putting what you are expecting to receive? Ginagawa mo yung tanggap mo, nag-i-invest ka ba? Are you investing in your health na padamihin ni Lord? Are you investing with your money na pagyamanin ni Lord? Are you investing in your relationships para maging meaningful? Are you putting from you? Kasi minsan, mahilig po tayo humingi kay Lord without doing our part. The gospel today tells us, I have to put, I have to start. I have to be the first one to invest in my life. And the Lord is the great multiplier. He will definitely multiply what I put. But the question is, am I putting enough? Mga kaibigan, if you want to share, please send us your comment through Facebook, Almusalita, or 8 Prime Media. You can also text using Globe
0977-631-0607. You can also text us through Smart 0949-570-8003. You can also call using your landline at 412-0288. It would be very nice to entertain some of the callers, to listen to your voice as you are listening to mine. And so make this our evening tradition already to share the Word of God. Yung salita na mula sa umaga ay pinagninilayan natin, maganda na pagdating sa gabi ay nagbabahagi tayo. Nagbabahagi how meaningful, how important is what God is telling us. Sabi ni Marisol, "Good evening, Father. Please include us in your prayers. My family and me dito sa Taiwan. Napakasarap po pakinggan ang aral nyo. Inaabangan ko po tuwing 9:30. Sama nyo na rin po sa prayers si Zaira Caballes. Makabalik po siya ng safe sa Pinas. Matapos po siya maloko ng illegal recruitment sa Lebanon. Kaya nakulong siya now sa Malaysia. Sana po makauwi na siya ng safe." Wow. Thank you, Marisol, for that intention. We will be praying for Zaira na naloko ng mga illegal recruiters at nakulong tuloy. Sabi ni Elisa, "Good evening, Father. Here I am again watching live. Naka-schedule na po yung 9:30 to 11 for me. What you give, you receive." Totoo po yun. Alam nyo, habang babasahin po yung ibang sharing, but biglang naalala ko ang isang kwento na gusto kong mag-share sa inyo. I was thinking the whole day on this story, May dalawang isang tatay at ang kanyang anak na umakyat daw sa bundok. And it's the first time for the little boy to go up the mountain. So he was so excited na makaakyat sa bundok kasama ang kanyang daddy. And then nung dumating sila sa tuktog ng bundok, sa taas, ang bata ay nadapa at sumigaw siya ng "Aray ko!" at nakaroon ng echo sa mountain. "Aray ko, aray ko, aray ko." At akala niya na niloloko siya ng ibang tao. So sabi niya, "Tigilan mo na ako, tigilan mo na ako, tigilan mo na ako." Yung echo sumasagot. Lalong nainis yung batang maliit. So sabi niya, "Hangal!" At sumagot ang echo ng hangal, hangal, hangal. Lalong uminis. So umiyak yung bata. Wah! 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 The more na yung echo ay inuulit ang ginawa niya, the more na nainis yung bata, hanggang sa ang kanyang daddy ay nag-gets kung ano ang problema at lumapit sa kanya. At sabi ng daddy sa kanya, "Anak, hindi tao na nanloloko sa iyo yan. Ang tawag dyan ay echo. Kung ano ang isigaw mo, ibabalik sa iyo. So halimbawa, sabihin natin ngayon sabay-sabay, ang pogi mo, ang pogi mo, ang pogi mo. Magaling pa, magaling pa, magaling pa." Sabi ng tatay sa kanya, "Anak, ang tawag dyan ay echo. Kung anong sigaw mo, isisigaw back sa'yo. Kanyang ang buhay. Kung anong sigaw mo, isisigaw muli sa'yo." Mga kaibigan, the more that you have, the more that you receive. But if you have nothing, even the little that you have will be taken from you. Aral ng Panginoon sa atin yon. Huwag lang umasa sa akin. Magpuhunan din kayo. Kung anong gusto mo makamit, umpisahan mo. If you want to be healthy, live healthy. If you want to have a good relationship, be good in the relationship. Because what you put, the Lord multiplies. And the more that you have, the more that you will get. We have one texter. "Hi, Father. Good evening po. How can I invest in building peace within myself
aside from praying? Maraming salamat sa katanungan na yan. I think the best way to invest peace in yourself is forgiveness. You have to forgive yourself. I'm not sure what is bothering you, but what I'm sure sa buhay is na many times, ang pinakakalaban natin ay ang ating sarili. Ang pinakakalaban natin ay ang pinakamalupit na tao sa buhay natin ay hindi yung iba kundi ang ating sarili. Pinaka-judgmental na tao tungkol sa sarili ay tayo mismo. You have to start by reconciling with yourself, accepting yourself, accepting and loving yourself. Kahit sino ka, kahit anong kahinaan mayroon ka, tanggapin at mahalin mong iyong sarili. Forgive yourself for whatever wrong decisions na nagawa mo sa nakaraan, anong mga palpak sa buhay mo, anong pakukulang mo. Accept yourself. Love yourself. Forgive yourself. At kapag ganyan ka, the Lord will really bless you with more of the same. More love, more forgiveness, more acceptance. So it's a matter of starting mo at pagyamanin at padamihin ni Lord. Sabi ni Juliet Punsalan, Father, in my site po dito sa Japan, before kasi nakahiwalay kami ng asawa ko, tapos nangyari pong ayaw niya patanggapin ang anak namin dahil hindi daw niya pong anak. So what I did is kept on praying na sana dumating ang panahon na maisip niya na mali lahat ang iniisip niya. And thanks God po kasi bumalik siya at nabuo uli ang pamilya namin. Sabi ni Evie Tamayo, Father, ako po nag-i-invest ng prayers. I'm getting older na po. Before it's too late, baka po hindi ako makilala ni Lord sa heaven. Sabi ni Leng Andielo Chavez, Father, pag mayroon po akong blessing from God, nagpapasalamat po ako and I never forget to share my blessings. Sabi ni Ana Kutab Cabrejas, good evening po, Father, kindly include my family to your prayers. Lalo po malayo kami sa isa't isa from Hong Kong. Sabi ni John Corcuera, Father, pray for me and also to my family and beloved ones. Si Ami Masangkay Luge is joining us from London. Sabi ni Melgar Rodolfo, good evening, Father. How are you? Question lang, bakit po mahalaga sa tao may sakit, lalo na may malubhang karamdaman, nabigyan sila ng priest anointing for the sick? Kasi po yung ibang tao, akala nila pagbigyan sila ng anointing, mamamatay na sila. Ano pa ba ang pakakaiba ng anointing for the sick and dying? Maraming salamat po from Parañaque City. Salamat, Melgar, sa iyong katanungan. No? Yung anointing for the sick ay yung pag-pray kay Lord na pagalingin ang may sakit at bigyan siya ng kalakasan sa kanyang pangangatawan at bibigyan ng kalakasan ng kanyang kalooban parang humarap at tanggapin at pasanin ang krus ng karamdaman. Sa prayer for the anointing, hindi po hinihingi ng pare na, Lord, kunin mo na itong agaw buhay ay naway mamatay na. Hindi ho ganun. Kaya hindi dapat matakot na humingi o tumanggap ng anointing. Ang prayer is, pagalingin mo, Panginoon, itong anak mong ito at sana sa lalong madaling panahon ay babalik siya
sa ganap na kalusugan at sa paglilingkod sa iyo. We pray to God for healing. Anointing of the sick is a prayer of healing. Ibang-iba po yung commendation of the dead. Ibang-iba from Viaticum, yung pong ibibigay sa mga talagang namamatay na. Ang anointing for the sick is a prayer of healing. Ginagawa po ito upang yung tao ay gagaling sa kanyang karamdaman at palakasin ni Lord ang kanyang katawan at kalooban sa panahon ng pagsubok. Sabi ni Kate Moon, good morning, Father. Thank you po sa ministry mo. Please talk about God's will for us. I've heard our prayers don't change God's mind. It changes us. Na hindi ring isang genie ang Panginoon nating. Please talk a little about asking our Father for things kung will niya ang mangyayari. Okay lang kasi mas matalino siya kaysa akin at mahal niya ako higit sa lahat. Thank you po. Maraming salamat, Kate from London. Sa malaking katotohanan, no, na ang ating panalangin ay dapat laging matapos sa pamamagitan ng if it is your will. Panginoon, kung kalooban mo ito, pagbigyan mo ako. Kung hindi mo kalooban yung hinihiling ko, ay Lord, mangyari nawa ayon sa iyong kalooban. Anyway, Lord, kung ano ang kalooban mo, yun ang pinakamahalaga na mangyari sa buhay ko. What is your will is the best. And minsan, Lord, hindi ko alam kung anong dapat humingi. Kaya tama ho ang ating kaibigan from London. You always finish a prayer saying, Lord, may your will be done. Sabi ni Tata Castillo, please pray for the soul of a Filipino crew dito sa Bermuda kahapon dahil sa aksidente na naganap habang isinasagawa ang kanilang weekly safety drill, and 3 more in the hospital being treated for injuries. Please pray for their soonest recovery. So sorry for that, and we will include him in our prayers. Pupunta po tayo mga kaibigan sa ilang moments for commercial, at sa ilang sandali babalik po tayo at ipagpatuloy ang ating pag-share dito sa ating palatuntunan, Hope for the Heart. A-Tri Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. Ugaliin kumain ng gulay at prutas araw-araw. Pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa A-Tri Media Broadcasting Network. Ang paghahayag sa tunay na kalagayan ng bayan. Ano nga ba ang adhikain at nais gawin ng bagong administrasyon para sa ikauunlad ng bansa? Tunghayan ang kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa July 25, 2016. Sabay na mapapakinggan sa DZRJ 810 at mapapanood sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Search it, reporting for duty.
labanan ang kriminalidad. Ipahatid ang mga impormasyon na dapat malaman ng mamamayan kaugnay sa paglaban sa krimen. Mga abusadong pulis, mga nakauniformeng lumalabag sa batas, dapat managot paglaban sa katiwalian. Maging ang tamang proseso ng pagbuwag at pagsawata sa mga individual na pasakit sa pamilya at lipunan. Lunes, Miyerkules, Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Search it, reporting for duty. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang inyong inspirasyon, solusyon sa inyong problema at pag-asa anuman ang kabigatan. Si Father Luciano Filoni dito sa Hope for the Heart. Welcome back mga kaibigan. Welcome back sa Hope for the Heart. Ipagpatuloy po ang ating pag-sharing ngayong gabi tungkol sa napakagandang ebanghelyo. The more that you have, the more you will receive. Sabi ni Valencia Asis Isabela, good evening, Father. Pag-greet po sa anak ko, his birthday tomorrow, and I felt very blessed kasi single parent ako at napakalaki namin, maayos ang anak ko. Even OFW ako for 7 years. Thank you, Lord, for the blessing. Especially ang anak ko. He is a gift from God. So sa anak ni Valencia Asis Isabela, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sabi ni Joan Ong, good evening, Father, God bless po. Maraming salamat, Joan. Sabi ni Julius Jason Alili, handsome. Wow, thank you. Ako po yun. Sabi ni Michael Wayne Alday, hello, Father, good evening po. Na-late po yata ako. Hindi pa tapos, Mike. Umabol ka. Sabi ni Pinky Kostoytan, yung blessings ko po sa buhay ay naging investment ko para makatulong sa buong pamilya ko at na-extend sa mga kamag-anak at sa kapwa. Masaya po ako na nakatulong, na na-inspire po uli na makatulong sa salitang salamat sa marinig sa natulungan ko from Singapore. Si Susan Arsenal has joined us, also si Cherry Senyar Vela. Sabi ni Marilu Bautista, good evening, Father, from Kuwait. Pagbakasyon ko sa December, visit ko ang church niyo po. Hope I can meet you po. God bless. Thanks sa almusalita. Salamat, Marilu Bautista. You will be very welcome in our parish, Our Lady of Lourdes. Sabi ni Cuartero Isidro, good morning, Father, at magandang gabi po mula po sa Canada. Father, mula po sa aking pakabata, grade 1 pa ako, natutunan ko sa aming katekismo sa paaralang na sa kabila ng aming pagiging mahirap, ang buhay, mahal ako ng Diyos. Tayong lahat, magmula po noon hanggang sa ngayon na 58 years old na ako, na natiling ang ganoong pananampalataya, ang palaging magdasal silently sa pamamagitan ng iyong puso. Mahina po ako, pero dahil sa tuwing natatakot po ako at sobra nag-alala, nanalangin ako kahit saan man ako naroon, mula sa puso na kung minsan nagiging audible sa paligid.
Ang ganito pa bang paraan ng panalangin ay tama? Salamat sa sharing at sa katanungan. And yes na yes, lahat ng prayers na nanggagaling sa puso ay tama. Kasi ang prayer ay makikipag-usap, makikipagkwentuhan sa ating Amang Diyos, sa ating Panginoong Jesus at sa Espiritu Santo. Anumang panalangin na nagmumutawi sa ating mga labi pero nagsisimula sa ating puso ay kalugod-lugod sa Diyos. Kaya yes na nagdarasal ka, yes na talagang minsan ay naging audible. Talagang kasi ganyan ho pag may kausap tayo na kaibigan. Talagang halata. And so, thank you for praying that simple prayer but deep prayer from the heart. These are the best. Yun ang mga prayer na gusto ng Panginoon. Hindi galing sa ulo, kundi galing sa puso. Nagjo-join si Evangeline Mondia, si Christy Lubiano C. Sabi ni Vanessa Pantaleon, Tabernero Buna, good evening Father, good evening sa lahat ng sumusubaybay sa Hope for the Heart. Sabi ni Elsa Dialca, magandang gabi Father Luciano, thank you sa mga prayers and may God bless you always from Hong Kong. Sabi ni Rosalie Labares, good evening Father, nice to hear God's Word every day. Malaking tulong sa everyday life ko. Naging habit ko na makinig sa iyo every morning dito sa California. Salamat Ling. Sabi ni Reggie, good evening to you Father, and it's good morning here from Canada. I feel blessed that upon waking up, I am listening to the words of God through your show. This gives me energy for the day. God bless Father. Bless my niece who's 3 years old and my nephew to be born in November. Salamat Reggie from Canada. Sabi ni Tamin Candia, blessed evening Father, sobrang blessed po ako sa tuwing napapanood ko kayo sa mga sharings. Tamin, the feeling is mutual. I feel so blessed by all your sharings and I feel so inspired. It's so beautiful to listen kung paano ang salita ng Diyos ay talagang totoo. Alam mo yung talagang totoo pang araw-araw na buhay, totoong applicable. Hindi ito makuha sa pag-iisip. Nakukuha sa ating mga simpleng gawain, sa mga simpleng tao tulad nating na gumagawa ng maliliit na paraan at ina-apply sa ating buhay. And so for me, it's an inspiration. You are an inspiration to me. This program is helping me in my own spiritual life. And I really thank each and every one of you for joining gabi-gabi dito sa Hope for the Heart. Sabi ni Densky Dumpit, good evening po sa lahat. Yes po, totoo na pag ang prayer po natin ay hindi kagustuhan ni God na mangyari, wala po tayong magagawa. Pero alam ko, may mas maganda siya inihahanda. Yan ang tamang ugali, yan ang tamang disposition sa pagdarasal. When you know that God will give you the best, and you know na minsan ang hinihingi mo might not be the best. You trust more in the wisdom of God than you trust in yourself. And it produces fruit. Talagang yung ganyang klaseng puhunan, praying with such faith, it's really blessed. Applicable yung words of God today. No? The more that you have, the more
that you receive. Sabi ni LV Gatchalian from Camarin, Father, yung mother ko po, she is now 95, but she is a very happy old lady. It could be that nung malakas pa at bata pa siya, marami siyang natulungan. Hindi man financial, pero maraming tumira sa aming mga pinsan, kamag-anak, pinakain niya, pinaglalaba. Mahilig at masarap siya magluto. Ito yung hindi nakakalimutan na ginawa niya, kaya ngayon matanda na siya, malapit sa kanya ang mga natulungan niya at hindi siya nakakalimutan. Yung kabutihan niya ay bumalik sa kanya. Yun ang inipon niya, ang mabuting pakikisama sa kapwa. Salamat, Ate LV, for that beautiful sharing, honoring your mother. No, totoo po yun. Ang kabaitan nating sa buhay ay babalik at babalik yan. Alam ni Lord at alam din ng tao. Kumbaga, kung anong nilalagay mong puhunan, pinagyaman ng Panginoon. Kung mabait ka sa kapwa, talagang babalik at babalik sa iyo. Oo, may times na itratraidor ka ng ibang tao, kalilimutan ng ibang tao, mga ingrato, ngunit babalik na babalik ang blessing. Because what you have will be multiplied by God. And God knows how to be generous to people that are generous also. Sabi ni Densky Dumpit, napakalaking blessing po galing kay God na binigyan niya ako ng napakabait na amo from Singapore. Sabi ni I'm Ningin Lat, hello Father from Kuwait. Sana po makapasyal ako dyan. No? Sana. You are very welcome. When you come to the Philippines, come to visit us. My parish is Our Lady of Lourdes Parish sa Camarin, Caloocan. Isang napakagandang community, simpleng tao, mahiram na parokya, pero malaki ang puso. Lahat po ng dumadalaw sa parokya ng Lourdes ay naramdaman kung gaanong ka-bless ang community dahil sa pananalig at pananampalataya. So, I feel so blessed being the parish priest. So honored to be the parish priest of that beautiful community. You are all welcome, kayo pag nagpapasyal. Sabi ni Kurt Pimentel, Hi Padre, kumusta po kayo? Hi Kurt, kumusta? From Ideal in Quezon City. Sabi ni Lee Lel, dapat tayo maging mabuti stewards ng creation ng Diyos. Especially sa finances natin. Matuto tayo to live within our means, invest for our future, and share our blessings to others. Through that, God blesses us more. Alam niyo, malaking katotohanan din yan, no? Pagdating sa finances, the same apply than for any other aspect ng buhay natin. Kung marunong kang mag-invest, you will have a good return. Kung marunong kang tumabi, kung marunong kang to live within your budget, hindi yung maging sobrang overexpending. Kung marunong kang mag-invest in your financial life, God will reward you more. And it applies for spiritual life and the same for your kalusugan at parehas sa relationship at parehas sa pakikitungo sa ibang tao. At parang tayo ay umaabot dito sa isang golden rule ng ating buhay na kung ikaw ay mayroon, ay makakaroon pa. Pero kung ikaw ay wala,
yung konti na nasa iyo ay aalising ng Diyos. At ang paanyaya ngayon is, what I want, let me start by doing it myself. And the Lord will bless me more and more and more. I want to be healthy. I start living healthy. At bibigyan ako ni Lord ng kalusugan. Gusto ko makakaroon ng magandang pakikitungo sa mga tao. And so I start by treating people well. And so the more that I give, the more that come back in my way. Sabi ni Evangeline Mondia, si Ate Evangie, good evening, Father, please pray for me. I'm not feeling well. Ate Evangie Mondia from Saudi. Thanks po and blessings na pinagpapasalamat ko kay Lord ay yung binigay niya ako ng pusong matulungin at pagmalasakit sa kapwa. Salamat Ate Evangie from Saudi, and count on our prayers. Sabi ni J.R. Ligas, good PM po, Father. Sabi ni Mila Pabustan, good evening, Father. Thank you for almusalita from Hong Kong. Sabi ni Hearts ko, Father, thanks be to God for the gospel of today. Father, I need an honest opinion from you, being a priest. Before I close the shop on Sundays, because I felt as a Catholic, it is my obligation to devote that day to God, attending a Mass, and part of it is quality time to be spent to my loved ones. Likewise, that I would wanted my crews to do so for their families, and as well to attend a Sunday obligation, which is to attend and hear Mass. But now, I am planning to open the shop on a Sundays, since my crew also kept on being absent, and simply the shop closed for days when they don't report. I don't know, but I'm having this guilt if I will open it back on Sundays, so that I could only complete the needs to augment financially for business. I have these doubts that God will punish me. Is it really a forbidden act to do business on Sundays? As if I'm feeling the guilt of what I'm giving to God compared to what I am receiving from Him. I hope you could share your opinion that will help me to think and decide about it. Thank you very much, Father. God bless your heart. God bless us. Shalom. Salamat Halong for that beautiful sharing and question. And my suggestion to you is, if you are the owner and if you can do it, close on Sunday. Sunday is a day for God, for family, and for rest. And these three things are very important. To have quality time with the people that you love is very important in life. More important than any financial success. So if you can spend quality time with your family, cooking a meal together, watching a movie together, talagang quality time, that is beautiful, and God will be very happy. And then it's a day for Him, for God. It's a day to go to Mass. It's a day to pray. It's a day to just relax and enjoy creation. We talked yesterday about yung mga lugar na kung saan ang nature na tayo nag-reconnect to God. Sunday is a day na pwede magpasyal sa mga lugar na nakaka-reconnect, nakaka-recharge. So it's a day for family. It's a day for the Lord. And then it's a day to rest. This is the day that pwede kang magtulog na mas mahaba, pwede kang gumawa ng isang gawi na gusto mo, isang hobby. So it's a day for you, it's a day for God, it's a day for family. And I think all these three things
are much, much more important than the money that you can get with opening for one day. Open 6 and work hard, but take a day for you, for God, and for your family. Sabi ni Kurt Pimentel, Padre, miss ka namin dito sa Ideal. Well, Kurt, the feeling is mutual. Sabi ni Marlene Rule, good evening to you, Father. This is Marlene from China. Marlene, you are the first one from China. And so we welcome you with a grateful heart na ang ating almusalita, ang ating hope for the heart ay umabot sa China. Be missionaries. Share the word to others. Sabi ni Rosa Vida Hostaliero Hersalia, good evening, Father, to all the viewers. God bless us all from Dubai. Sabi ni Evelyn Espina, good evening, Father. Thank you for sharing the gospel every day. I feel so blessed. Sabi ni April ang Kahukom, good evening, Father. Your daily gospel remind me of how and why God loves us so much. Thank you, Father, for sharing the word of God. God bless. Same to you, April. Thank you for sharing. Sabi ni JR Ligas, good PM, Father. Please pray for me because I'm applying for abroad. Thanks and God bless. Be strong and healthy. Thank you very much. Sabi ni Evie Tamayo, Father, thank you po sa words of God every morning and night. Naging mabait po ako. Naging mapagpasyensya. Lagi ko po naalala yung mga sharings mo. Sabi ni Leng Andielo Chavez, the words of God is the nourishment of my soul. Kaya tuwing naka-online ka, Father, di ko pinapalampas ang almusalita. Lalong-lalo pagkatapos ng work. Pagod, nare-revive po ako. Maraming salamat from Hong Kong. Sabi ni Leonora Papa Ovejero, hello, Father. Ang ganda ng gospel today. Tunay po na ang mayroon ay makakaroon pa. Hindi po ito about sa material na bagay lang, kundi sa mga bagay o pangyayari na nais natin makamtang. Halimbawa po, kapag tinuturuan ko mga bata ng katekesis, ang akala ko po di ko kayang may paunawa sa mga batang lesson ko, pero lagi ko pong hinihingi sa banal na Espiritu Santo na gabayan po ako. At nagugulat po ako. Nauunawaan ng mga bata ang turo ko. At ako po ang nagtututo ng sobra. Ang salita po ng Diyos ay maunawaan natin kapag nais niya. Salamat sa Diyos at sa iyo, Father, from Novaliches. Sabi ni Lea Ballestero Lopez, good evening, Father. Hello. Sabi ni Rodeling Menol Fantilano, kung anong tinanim natin ay siya rin po yung aanihin natin. Yes, but in abundance. Siguro yun ang kakaiba ng turo ng Ebanghelyo ngayon.
Kung anong tatanim nating aanihin nating but in abundance. Kung anong taning mo, the Lord I really multiply 100-folds. But if you put nothing, it becomes 0 times 1 million equals 0. Sabi ni Michael Waynalday, may mga bagay tayong hinihiling kay God na hindi niya naibigay. Ngunit napakadaming bagay na ibinigay niya sa atin kahit hindi nating hinihiling sa Kanya. God bless po. Salamat Mike, no? Napakatotoo at napakalalim yung comment na yan. Marami sa mga hinihingi natin kay Lord ay hindi binibigay, but more and more ang binibigay niya na kahit hindi natin hinihingi. Kumbaga, nauna siya magbigay sa atin kung ano para sa ating ikabubuti. Sabi ni Risa Sanchez, continue to be an inspiration to many through Almusalita. God bless you po. Salamat po. Sabi ni Rosa Vida Hostaliero, Hersalia, hello Father from Dubai. Lagi po ako naka-follow sa inyo. Pagdating ko pala ng bahay po after work. Sobrang sarap po sa pakiramdam na makinig ng mga positive thoughts and words from you and from other viewers. Nakakalakas po talaga ng loob. Kahit may problema, gagaan po talaga ang loob. Dahil sa dami po na nagpapatotoo sa inyo, ramdam ko po talagang sobrang blessed pa din po ako. Kahit may problema ako, naiintindihin. Every day is a blessing ang dapat ipagsasalamat kay Lord. God bless po. Si Rosa from Dubai. Sabi ni Dada Bartolome, good evening Father. Noong una, ako pang mag-isa nakikinig sa iyo. Pero ngayon, kasama ko na ang asawa at mga anak ko na nakikinig sa inyo. Thank you Father. Please pray for us. Wow! That's beautiful Dada Bartolome. Maraming salamat. Siguro maganda na message mo ako uli. Ang pangalan ng asawa at ng mga anak mo para batiin natin. From being alone, now as a family nakikinig sa Hope for the Heart gabi-gabi. Sabi ni Risa Sanchez, hope you will visit the National Shrine of Saint Padre Pio soon. I hope to. I have been already. At talagang nagustuhan ko, isang napaka-blessed na lugar, National Shrine of Padre Pio. Sabi ni Emma Rios, good evening Father Luciano, I look forward to listening to you every day. Thank you Father for sharing God's words and love. God bless. From Aliso Viejo, California. And so mga kaibigan, we'll have some commercial break, and after that we continue with our sharing. The more that you have, the more that you will receive. 8-Try Media Pro Incorporated. This is 8-Try TV. I asked Kevin to throw together maybe a couple of logos for us. Oh. Is it the boobs you don't like? Because I can make them bigger. Somebody's trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones that can save it. Let's go. We need to fight these damn ghosts. That was a deadly high five. Don't piss off the ghost. Really?
My dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare. You joined to see if you could live up to him. My God. I know why you're here. Why we are all here. Our captain will come for us. Mercy will be the last thing on his mind. I'm counting on it. That's Jason Bourne. Why would he come back now? I know who I am. I remember everything. Remembering everything doesn't mean you know everything. Tell me. The world is at war. We need the perfect weapon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang inyong inspirasyon, solusyon sa inyong problema at pag-asa anuman ang kabigatan. Si Father Luciano Filoni dito sa Hope for the Heart. Welcome back mga kaibigan sa ating palatuntunang Hope for the Heart. We welcome all our friends from all over the world. Today we have listeners from Japan, London, Singapore, Bermuda, Malaysia, Hong Kong, Saudi Arabia, Dubai, California, USA, and China. No, I remember there was one from China. And I hope you have already liked our Facebook page, Almusalita. Hanapin nyo sa Facebook, Almusalita. Almu asing almusal, no? Almusalita. And you will have every morning a reflection on the daily gospel, a short 2-minute video na pwede nyong i-share sa mga contacts ninyo na sa ganong ma-spread po natin ang salita ng Diyos. And then, bandang tanghali at mayroon po tayo isang quotable quote na madaling i-share, madaling i-post sa inyong mga walls. And then in the evening, we have Hope for the Heart. Na sa ganon, we want to start and finish the day with the Word of God. Napakasarap kasi na ang salita ng Diyos ay naging gabay sa ating buhay. At napakaganda sa ating mga Katoliko na masanay po tayo sa salita ng Diyos. Masanay po tayo makinig, magbasa, magnilay, at gamitin bilang inspirasyon, lakas, bilang bukal ng karunungan ng ating buhay, ang salita ng Diyos. So please, join us on Facebook, Almusalita. Ngunit kapag nagawa mo na, if you already have done it, then maybe it's time to invite more friends. We have 6,600, no, more or less likers already. At we are targeting 10,000. Sana bago umabot ng 6 na buwan itong Almusalita ay umabot ng 10,000 likers. Na sa ganon every morning 10,000 people will receive a meditation on the Word of God in their walls. And the more people that like it, the more people that share. And the more people that share, the more people that are reached by the Word of God. Kaya ang aking hamon sa inyo is not only like the videos, but share sa mga contacts ninyo. The more that you share a video, the more people receive the Word of God. Minsan,
akala natin kasi na may mga kaibigan na hindi interesado. May mga kaibigan na walang pakialam sa salita ng Diyos. But let me tell you, akala lang natin yan. Maraming tao na talagang feeling natin na malayo sa Diyos at walang paki sa Diyos ay na-touch kapag biglang narinig ng salita na sakto, swak na swak sa kanilang buhay, problema at suliranin. Kaya, don't be afraid and don't be ashamed to share the Word of God. And pwede kang maging instrumento sa kamay ng Diyos para magbigay ng tulong, suporta, inspirasyon o lakas ng loob sa isang tao na hindi mo akalain, pero sa pamamagitan mo, mailapit sa iba. So today, I'm inviting you, invite to like, and share the Word of God every day. And if you like also the Facebook 8 Trimedia, or if you log into www.8trimedia.com sa pamamagitan ng Ustream, you can watch us live from wherever part of the world you are. And maganda yun kasi ang sounds from the Ustream is a radio. So, those who are watching through Almusalita, may maraming sounds. May background music, may magandang sounds na hindi nyo napapakinggan. But when you watch through Ustream, you really have the whole package. No? And nagpapasalamat ako sa mga technical people dito sa 8 Trimedia kasi napakaganda ho, napaka-conducive, no? Yung mga sounds sa ating background na nakakatulong po sa ating sharing. Let me continue with some of those who are sending message on our Facebook. Sabi ni Emma Rios, good evening, Father Luciano. I look forward to listening to you every day. Thank you, Father, for sharing God's Word and love. From Aliso Viejo, California. Sabi ni Alain Esguerra, Father, pray for my husband, Jesse. Nasa Saudi po siya. May sakit po siya ngayon. Fast recovery po sana. God bless. We'll pray for him, Alain. Sabi ni Dada Bartolome, name po ng asawa ko is Derwin Bartolome. Matthew at Sofia po ang mga anak ko. So sa pamilyang Bartolome, magandang gabi sa inyo at salamat po sa pakikinig bilang pamilya, panonood bilang pamilya ng ating Hope for the Heart. Yung mga tulad nyo ay totoong hope for the heart. How beautiful not to have a whole family listening and sharing the Word of God. Si Fra Christopher Baptista, hello Father, hello brother, how are you? Sabi ni Lea Regalia Corus, good evening Father, please include me in your prayers always. I'm always listening, Almusalita. Thank you for always sharing God's words. God bless. Lea from Taiwan. Sabi ni Michael, Father, I'm so excited na po sa mga hugot lines about sa inyong daily reflections sa Saturday. Ayun, kasi po mga kaibigan, pagdating ng araw ng Sabado, ay magsishare po tayo ng mga pagandahan ng mga hugot lines na napulot mula sa daily video. So Monday to Friday, makikinig po tayo sa ating mga videos and then we can come up with our own hugot line. Usong-uso ngayon ng mga hugot line. Mga hugot line mula sa salita ng Diyos. Bilang almusalita ay makakaroon po tayo ng panahong gumawa ng mga hugot at mukhang si Michael ay nakaisip na ng ilang. So sa inyong lahat, kung may nakaisip po kayo ng mga hugot line, yan. Monday to Friday makikinig po tayo. Saturday and Sunday, pagbabahagi na ng hugot line.
Sabi ni Leonora, hi uli, Father. Kaabagang ka lagi, Father. Ang sarap lang magbasa ng mga sharings dito. Pero Father, sa Tuesday ba may Bible study ka na? Kasi marami po ako natutunan doon. Kung pwede nga lang po, pumunta sa parokya mo kapag Tuesday, pupunta po talaga ako. Kaso gabi na po, medyo malayo bahay ko. Thanks po. Yes. Leonora, yes, Leonora, every Tuesday, ang Bible study is 7 p.m. to 8 p.m. And ang sinusubaybay ng Bible study is the first letter of Paul to the Thessalonians. And yes, every Tuesday yan, except for this past Tuesday kasi may parishioner na na-aksidente. May isang matandang parishioner na paglabas ng simbahan na dulas at siya po ay nabalian ng kanyang hip. Kaya ho, hinintay po namin, sinokoro, tinulungan po namin at hinintay po namin yung ambulansya. Kaya yung buong oras ng Bible study ay nasa labas po kami na sinamahan po itong na-aksidente na parishioner. But starting next Tuesday, we will reassume Bible study. So, 7 to 8 p.m., you can watch it live on Almusalita Facebook page. And then, Mondays to Fridays, this Hope for the Heart that you can watch in A-Tri Media, you can watch on Cable Link TV, Channel 7, you can watch also through Almusalita. This will be Mondays to Fridays, 9:30 to 11 p.m. So, and then you have the every morning video of the Gospel of the Day. And we are arranging some technical mga detalye, and hopefully sa lalong madaling panahon ay we will live broadcast our Sunday Mass. So na makakaroon, lalo yung mga OFW sa mga bansa na malayo sa simbahan, makakaroon ng pakakataong magsimba sa pamamagitan man lamang na manonood ng misa dito sa internet. So God bless the creators of the internet. God bless the inventors of Facebook. Ito po yung mga tools para yung ating komunikasyon sa isa't isa at sa Diyos ay hindi maputol. At alam niyo mga kaibigan, sometime before the year end, probably November or December, we are planning a grand reunion sa lahat po ng sumusubaybay sa Almusalita at sa Hope for the Heart. Isang pakakataon na tayo makita-kita ng personalang and to have together a recollection face-to-face this time. Of course, we will broadcast it para sa mga nasa abroad. But the idea is as many as possible to see each other face-to-face. And that will be a big blessing. Sabi ni Marlon Collado, good evening, Father. Thank you for completing my day with the words of wisdom and of God. Thank you, Marlon. Sabi ni Rafi Ethan, hello, Father. Ryan po ito from Dubai. Greet ko lang asawa at anak ko po sa Pilipinas. Nakikinig po sa inyo. Si Mami Beth and baby Rafi. Thank you po, Father. Pray for us. Yes, Rafi. Salamat. Sabi ni Relly Costello, hi Pats. I was diagnosed of stage 2 breast cancer and I never asked the Lord why. One night, tumingala ako asking Him na binigay sa akin itong sakit na ito, pero bigyan niya ako ng lakas ng loob at katawan. I was so blessed na pinakinggan niya ako. Kasi almost 9 years na lumipas, I am still alive. Tama ka, Father. Acceptance is the best medicine in our life. Binigyan niya ako ng maraming kaibigan at mababait na boss
na tumulong sa akin. Kaya Father, kausapin lang si Lord at siya ay makikinig sa ating. Maraming salamat really for that beautiful sharing. Praise God, and talagang totoo kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, hindi tayo binibigo ng Panginoon. Sabi ni King Kitalias, be kind to your words and action to everyone, and God will give you abundance in every aspect of your life. That's one principle I have always believed in. No matter how difficult the situation someone is in, abundance of kindness and love in your life will give you 100-folds of happiness. God bless the good people. Sabi ni Rosa, "Hi Father, it's me again. We are now having dinner at the moment habang nakikinig po sa inyo. I'm now with my husband, Serafin Hersalia Jr. Thank you, Father." Sabi ni Cynthia Divina, "Yes, Father. Good evening po. Nagpapasalamat po ako sa friend ko na nag-share sa akin itong programa nyo. And this is also one of my investment. Keep on listening, and hopefully I can do a spread to others, friends and family too. Have a good night. See you po bukas. God bless us all." Sabi ni Bal, "Good evening again, Father Luciano. Uuwi po ako next month dyan sa Philippines. Sana po ay sa pagpapala ng Panginoon ay makarating ako sa Our Lady of Lourdes, Paris, kasama ang family ko." At sabi ni Pinky, "Magandang idea po yan, Father, na makaroon po ng life mass kasi di po ako makasisimba na malaking tulong po sa amin na nasa abroad, Father. God bless you more for inspiring us every day." Ako nagpapasalamat sa inyo at kayo ay isang inspirasyon sa amin. Biro mo, after a day of hard work, pagod na pagod kayo, pero may oras kayo para makinig, magnilay, magdasal sa salita ng Diyos. Mayroon napakagandang mga sharings kahit sa gitna ng mga pagsubok ng buhay ninyo at laging positibo ang inyong pananaw. Ako ang blessed. Kami sa Almusalita team ay blessed to have you there. You inspire us every day. And so let us keep praying for each other and let us keep spreading the good news. Ako talaga ay namamangha kung paano ang pag-iimbita sa mga tao, minsan na hindi mo akalain na magiging interesado sa mga ganitong page na yung pinagnilayan ng salita ng Diyos, magugulat ka, biglang naging napaka-interesado. Yung mga kabataan, marami hong kabataan sumusubaybay sa ating kakagulat. Akala ng mga tao, walang pakialam mga kabataan sa salita ng Diyos. Wow, napakarami sila and very active. And so let us keep inviting people. Let us be missionaries of the love of God. So many people need blessing. And believe it or not, we can be a blessing to others. Sabi ni Susan Arsenal, "Tama ka, Father. Nung una ko pong i-share ang almusalita ay nag-alala po ako kung welcome ba sa kanila ang aking gagawin pag-share, pagtatak at pagme-message. Subalit noon
nakareceive na po ako ng mga pasasalamat at nakikita ko na sinishare na rin nila ang almusalita, ay masayang-masaya ako, Father, at patuloy ko po itong gagawin because I feel blessed every time na may share kong almusalita. More power, Father, and thanks for keeping us inspired every day. God bless. Maraming salamat, Susan. Yun ay isang malaking katotohanan. Alam mo, minsan akala mo yung tao ay hindi interesado sa pagiging sharing mo. Yung pala magugulat, inaabangan. And then magugulat ka na makikita mo na sila ay nanonood ng live o di kaya na sila ay nako-comment. Uhaw na uhaw ang tao sa salita ng Diyos. Let's be kind by spreading the words of God. At siya ang bahala. Tayo ay tagatanim. Yung bunga na sa Diyos. But nasa ating ang pagtatanim. Sabi po ni Rosa, agree po ako kay Miss Pinky dahil sa sobrang init po dito sa Dubai, di po kami nakaka-attend ng mass. Pero nung hindi pa po sobrang init dito, every Sunday po after work, diretso na kami ng husband ko sa St. Mary's Church para mag-attend po ng mass. Sana po magka-live mass ka rin, Father. Meron tayong texter. Mabuhay po tayong lahat. Justice prevail. Vengeance no more. No more bad words. Good luck, good health, and peace be with us. Sabi ng isa pang texter, may we be all peace-loving. May there be peace in our hearts, in our families, and the whole world. God bless us all. Sabi ni Relly Costello, Pats, paki-promote naman yung Lola Churros sa UP Town and SM North. Alam nyo, nag-bless po ako ng isang pwesto ng mga churros dyan sa SM North. Napakasarap ng kanilang churros sa totoo lang. Sabi ko, patay ako kasi mag-open sila sa SM Fairview. And patay ako dyan kasi malapit. At sobrang mahilig ako sa churros at napakasarap yung mga churros ng La Lola. Mga kaibigan, malapit ho tayo, ang bilis ng panahon. Diyos ko, malapit po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan. Hope for the heart. The more that you have, the more that you will receive. This is the learning today. What we want to have, we have to start having it. Nasa ating ang bola, nasa ating ang umpisa, nasa ating ang puhunan. At ang Panginoon ay imumultiply niya lahat po ng gusto nating peace, good relationships, kapayapaan, kalusugan, kayamanan, whatever, but we need to start first. Mahalaga kasi na hindi lang tayo ay humihingi. Mahalaga na naisabuhay ang hinihingi natin kay Lord. Sa ganon, the great multiplier, that God that multiplies bread, the God that multiplies blessings, the God that multiplies descendants, will multiply our little things, our little effort, at ibabalik sa ating 100-fold sa malaking blessing para sa ating lahat. Mga kaibigan, it has been a beautiful day at ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusubaybay sa ating. Sa ilang sandali bago matapos po ng ating palatuntunan ay itataas natin sa Diyos lahat ng inyong mga panalangin at pangangailangan. Sapagkat when you ask for prayers, we have to pray.
We have to pray and ask the Lord to guide us. But today, I heard a lot of time in your sharing, tapusin nyo ang prayer by saying, may your will be done. Lord, you know what is best for me. May your will be done always. Sabi ni Valencia Asis Isabela, it's surprise po, Father, kasi nagsisimba po ako, pero po di kagaya sa live show. It's amazing. Sinusulat ko lahat ng gospel. Thank you, Syra from Western Australia. Oh wow, from Western Australia. Welcome. Sabi ni Rosa, have a blessed and good night, Father. See you again tomorrow. Please continue to share the words of God. Continue to pray for all of us, especially to those who are in need of your prayers. Sabi ng isa pang texter nating, Hope for the Heart has been very meaningful and helpful to me for 3 nights already, Father. It's also kept me from other meaningless things, and instead the hours spent with the Lord, and also some discernment. Thank you, Father. Thank you din. Hindi nailagay yung pangalang, but thank you, whoever you are, for spending these nights and for sharing and meditating with us. We greet Patrick John that have joined, Charil, and Relly Costello. Sabi ni Relly Costello, natutuwa po ang anak ko. Ang talino niyo daw na nakaisip ng almusalita. Hindi po ako matalino dahil hindi po ako nakaisip noon. Isang parishioner nating nakaisip ng salita at ng concept ng almusalita. And it was a seminarian ngayon ang nakaisip ng almusalita at isang journalist from Rappler ang nagbigay ng idea. So ako lang yung taga-pick up ng mga ideas po ng iba. And my job is just to work. Mga kaibigan, bago matapos ang ating palatuntunan, let us finish with a prayer. Let us ask Jesus the Lord to give us more of what we have in our hearts. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, sinabi mo, the more that you have, the more that you will receive. At kami po ay naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Marami po kaming kahilingan sa aming puso na itinataas namin sa iyo. Bigyan mo kami ng mga biyaya ng kalusugang, kapayapaan, katahimikan sa aming pamilya, ng marangal na trabaho, na magandang hanapbuhay. Bigyan mo kami ng mga taong mahal namin at nagmamahal sa amin. Turuan mo, Panginoon, na kami ay magsimula at ikaw ay pararamihin mo kung anong puhunang naibigay namin. Sapagkat ikaw ang bukal ng lahat ng bendisyon. At Panginoon, kung minsan ay feeling namin na hindi mo kami pinagbigyan sa aming pangangailangan, Lord, turuan mo kami matapos ang bawat dasal sa mga salitang your will be done. Sapagkat your will, Panginoon Diyos, ay ang aming ikabubuti. Ano mang gusto mo para sa amin, that is the best. Mama Mary, help us to remain close to Jesus. Give us a beautiful and restful night. Give us the blessings our hearts desire. At kumingi po tayo ang iyong bendisyon para sa aming at para sa mga mahal namin sa buhay. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi and see you tomorrow for another episode of Hope for the Heart. A-Tri-Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. Ang paghahayag sa tunay na kalagayan ng bayan. Ano nga ba ang adhikain at nais gawin ng bagong administrasyon para sa ikauunlad ng bansa? Tunghayan ang kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
sa July 25, 2016. Sabay na mapapakinggan sa DZRJ 810 at mapapanood sa